Samantala, naka-full alert na ang mga ahensya ng pamahalaan para maghatid ng tulong sa mga maapektuhan ng Bagyong Quiapo, kung saan inihanda na nila ang ipapamigay na pagkain at disaster response sa mga lugar na sasalantahin ng bagyo. Si Rachel Beltran, nakatuto. Puspuso na ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga apektado ng Bagyong Quiapo. Simula pa kahapon, may pre-procession food and non-food items na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Ilocos at Cagayan Valley. May nakastandby ng mahigit 300,000 family food packs at non-food items, habang mahigit 30,000 naman ang ready-to-eat food. Ayon sa ahensya, patuloy silang naka-alerto at handang umalalay sa bawat pamilyang apektado ng masamang panahon. Ang National Food Authority naman sa Isabela ay tiniyak na typhoon ready ang kanilang mga bodega. Samantala, nagbigay naman ng direktiba si PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. sa mga Police Regional Office sa Northern Luzon na i-activate ang kanya-kanyang disaster response at incident management teams. As of now, of course, lahat po ng kapulisan natin na nandoon sa area ay considered as deployed to handle kung ano man magiging mangyayari po dito sa bagyo na to. Pero sa ngayon po, meron na po tayong 200 na dineploy sa Region 2 alone, specifically for this purpose. Pati na rin ang pag-pre-possession sa mga search and rescue, rubber boats, high-clearance vehicles at iba pang emergency response. May na-rescue namang 20 individual ang Philippine Coast Guard na na-stranded sa Jordan, Guimaras at Antique ngayong araw, dulot ng tuloy-tuloy na buhos ng malakas na ulan. Kita rin sa video na ito kung paano tumulong ang mga tauhan ng Masbate 1st Provincial Mobile Force Company sa mga residenteng tumatawid sa Binahang Taham Bridge sa Barangay Tagbon, Milagros, Masbate. Rachel Beltran, IBC News.